Hello guys, so good day sa ating lahat. Ngayong araw papakita ko sa inyo yung procedure ng pagpo-program or pag-plus or pagre-remap ng about sa Honda. And gamit yung ating Honda Flasher, gamit yung ating Honda module at yung ating tuner pro. Okay, so meron tayong may bibigay ako sa inyo step na susundan nyo lang. Okay, so una, ayan, gagawin natin sa procedure number 1. So meron pala tayong 5 procedure na gagawin sa pagpo-program or pag-remap. Ito guys, basic lang ito. Ayan. About naman sa mga advanced tuning or pro tuning, so ibang lesson naman 'yon. So procedure number 1 muna tayo. So unang step natin gagawin, open Honda Flasher, connect module, on ignition switch, read serial number, read ECM ID. So yun yung unang procedure na gagawin natin sa pagpo-program. So una, ito yon, open natin yung Honda Flasher. So ito yung ating Honda Team Solid Flasher. Ayan, pag open natin yan, makikita nyo dito turn power on. So nakalagay naman dito sa ating procedure na binigay ko sa inyo. Ayan o, so on ignition switch kapag nakakonect na yung module. So ngayon gagawin natin yan para malaman natin na connected yung module. Makikita nyo dito banda dito, mayroon nakalagay dito na ECU connected, disconnected. Kapag kasi hindi nakakonect yung module natin, lalabas yan, no module. So i-connect ko muna yung module natin. Yan. Pag nakita nyo dyan na may lalabas dyan na yan, disconnected, ibig sabihin connected na yung ating module. So gagawin natin yan, ito turn on switch natin yung ating i-remap na motor or ipoprogram natin na motor. So on natin susian. Ayan. Pag sinusian natin yan, so next natin na step, yun yung read serial number at read ECM ID. So ito yung kanyang serial number. Ayan, napakahalaga kasi yan na ma-read natin yan. Then, tandaan natin tong ECM ID. Yang 1, 2, 3 na pagpares na yan. 0101DA. Kasi yung ilalagay nating file dyan, dapat same din sa ECM ID na yan, bukod dito sa serial number. So, next natin gagawin, after natin ma-read ang ECM ID, doon tayo sa next step. Okay guys, doon tayo sa second procedure. So nakalagay dito, connect EFR gauge, read value, stock read. Ang stock kasi nating FI, ang reading ng FR yan ay 14.7. So gagawin natin dyan, meron tayong itotono na deceleration or yung backfire, idle, low, mid, high. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 sa basic na itotono natin doon sa pagtutuning. Okay. So, after natin na malaman ito kung saan ba yung deceleration, idle, low, mid, high. So, after natin na makonik yung sa number 1 na yon, makonik natin yung ating serial, nakuha natin yung ECM ID. Off natin yung ignition switch para hindi naman siya malobat. Okay, so off natin siya. So, makikita nyo sa pag-i-off natin siya, ito siya. Ayan. Pag in-off natin siya, ganyan na lang lalabas para hindi ganong malobat yung ating battery. So, pag off natin ng ating ignition switch at na-connect natin ng EFR. Ito guys, medyo kailangan meron kayong EFR gauge sa pag-tune. Pero kung wala naman kayong EFR gauge, so gamit tayo ng mga pang basic ADX or live tuning. So next natin bubuksan, ito na yung step 3. Talon tayo dito sa procedure number 3 after natin na makuha ECM ID. So procedure number 3, open natin yung Tuner Pro. Okay. So open natin siya. So pag open natin ng Tuner Pro, ito siya, right click lang natin yan. Run. Tapos may password. Ito guys, sa inyo walang password to. Nagaya lang password kasi meron siyang ADX. Nilagyan ko ng password na yan. So, ang gagawin natin dito, magbubukas tayo ng next procedure. Select bin and XDF. Same serial as you read. Kung ano yung na-read natin na serial number. So, nakalagay dun kanina ay eto, punta natin. Open bin. Tapos, punta natin yung file natin. Kung saan nakalagay yung file natin. So, sa inyo, nakalagay yan sa desktop. Sa akin, nakalagay dito sa ito. Ayan. Honda bin files. Then, kehen
number 1. So, nakalagay yung kanina yung serial number na binasa natin. Ito yon. So, yung K5921. Example lang ito guys. Kasi, depende, iba-iba kasi yung serial number ng motor. Kung ano yung ma-read natin yun, ang bubuksan natin. So, bubuksan natin ito walang nakalagay na pangalan. Yung bin lang. May bin din sa dulo. Ayan. So, double click natin yan. Then, magbubukas din tayo ng XDF. Ayan, nakalagay naman doon. After natin magbukas ng bin, kailangan natin magbukas ng XDF. Okay, so bukas din tayo ng XDF. Same din doon kung saan natin kinuha ng folder. Ayan. So, on the files, kihin number 1. Then, ito siya. Ayan yung XDF niya. So, double click ulit natin yan para makapasok doon. So, sa pagtutono naman yan, pwede tayo magtono dito sa parameter type. Pwede tayo mag-category. Ayan. So, sa parameter type kasi, ganyan siya lalabas. Pero kapag dito tayo nagpunta sa category, pag binuksan natin yung plus na yan, marami kayong pagpipilian. So, ano ba yung motor na yun na binuksan natin? Yan o, may nakalagay naman sa gilid dito. Yan o, K5921. So, ito yung bubuksan natin. Pero kung naguguluhan kayo dyan, punta lang kayo dito sa parameter type. Ayan. So, click nyo lang yung plus na to. Then, ito na yung mga i-adjust natin. So, una-una, pag open natin ang XDF na yan, at bin, so, check natin yung ECM ID. Yung ano na read natin, yung 0101DA. So, buksan natin yung ating ECM ID. Scroll natin bababa. Ayan, nakalagay dito, ECM ID. Double click natin yan. Ayun. So, makikita natin dito yung ECM ID natin kung ano yung lalabas doon. So, para lumabas yan, click natin itong parameter category. Tapos, hanapin natin yung ating ito, K5921. So, ito yung ating file. So, buksan natin ito yung ECM information. Tapos, click natin yung ECM ID. So, makikita natin dito, 0101DA. Same sa serial number na nabuksan natin. Okay? So, next natin na procedure, nakuha natin yung file natin na buksan ay same sa ECM ID. Ibig sabihin, allowed na siyang itono. So, next natin gagawin, tune according to live data flow. So, ito yon. Depende kung saan siya tumatakbo. Halimbawa, magbubukas tayo ng EDX. Ayan. So, halimbawa, nagre-revolution tayo. Ito yung engine speed. Tumatakbo siya ng 2,000, 3,000, 6,000 RPM. Then, ito naman yung TPS. Kung halimbawa nasa 4,000 RPM siya, at ang TPS niyan ay 23, ibig sabihin, sa portion na yan, doon tayo mag-a-adjust. Halimbawa, ang resulta niyan sa AFR natin ay nag-lean or nag-reach or palagay natin kulang sa gas o sobra sa gas. Diyan tayo mag-a-adjust ng fuel. So, example, ganito. Magbubukas ako ng fuel. Yan. TPS versus RPM. So, ito yung ating map. Yan yung nire-remap natin. So, ito yung RPM. Ito yung TPS. Okay. So, example ko kayo na kung pag-revolution natin 4,000, tapos sa TPS yan ng 23, example, 23. Wala sang 23, 25. So, sakupin natin to para masakop natin yung dalawa na yan. Then, ang katumbas niyan sa kabila, yun yung 4,000. Ibig sabihin, ito na side na to, dito tayo mag-a-adjust. So, dyan yung nakita na pumalya, yan, dalawa na yan. Kasi wala yung 23 dyan, so, nasa scope ng dalawa na yan. So, dito tayo mag-a-adjust ng fuel. Kasi yung binuksan natin ay fuel map. Ayan, TPS versus RPM. Halimbawa, dyan ay kulang. O di, pwede tayo magdagdag ng value. Halimbawa, magdadagdag tayo dyan ng, palagay nyo na, 20 value. Pag execute natin, ayan siya, magbabago siya. Then, depende kasi kung anong result doon sa ating AFR. Next natin gagawin, bago tayo mag-procedure number 4, alamin natin dito kung saan bang portion dito yung deceleration, yung low, yung idle, yung mid, yung high. So, ganito yan, para mas madali natin maintindihan. Ganito siya. Okay, so ito siya. Kung halimbawa ang motor ay Honda, ang RPM na target niyan ay 17 to mula 14 to 17. Ayan. So example, wala ditong 17. Ayusin natin yung file na yan para magkaroon siya ng 17 kasi ang original ng mga Honda ay 17. Para magkaroon siya ng 17, ayusin natin yung pinaka breakpoint niya. Meron tayo ditong breakpoint. Ayan o. Ayusin natin yan.
So, TPS, RPM. Yung RPM, ayusin natin yan. Double click natin to. So, makikita nyo dito, sa portion na to, wala kayong makikita ng 1.7. So, gagawin lang natin dyan, papalitan natin yan ng 1.7. Kung halimbawa wala kayong makita ng 1.7, then, highlight nyo lang yan, papunta doon. Tapos, click nyo lang itong Y. Then, nawala sa likod siya. Ayan. Tapos, expand nyo lang to. Then, pwede nyo palitan ito ng, palitan nyo ng value to. Pwede nyo muna offset, tapos lagyan nyo dito ng 1.0. Ayan. Tapos, palitan nyo to ng Y, interpolate Y. Then, pag execute niyo magkakaroon na siya ng 1.7 or naayos natin yung ating TPS or yung ating breakpoint. Save lang natin. So, makikita nyo dun sa map. Ayan. Makikita nyo sa map, meron na tayong 1.7. Ayan siya, oh. In case lang na hindi nyo makita yan sa map. Pero karamihan naman ng map natin, meron na 1.7. So, para lang malaman natin kung saan yung deceleration, kung ito yung minor. So, hindi tayo mag-a-adjust sa parte na yan. Dito tayo mag-a-adjust sa bandang taas ng minor. Halimbawa, 1.7 to. Kung sumunod ito, 2,000. So, 2,000 hanggang pababa, yan yung ating deceleration or dyan nagbabackfire. Kapag nagre-rev tayo, pupunta dito, pag bitaw natin ng gasolinador, bumabalik yan dito yung cursor. So, ito yung dinadaanan. Ito yung marinig yung engine brake, yung tapos dito yung narinig yung puk 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 dito. So, halimbawa, dito kayo mag-adjust sa deceleration. Example, nagbabackfire sa naglagay tayo dyan ng 50% or 50 value. Nagdagdag tayo dyan. At pinasok nyo sa motor, nagbabackfire pa rin, pero medyo naramdaman nyo, medyo kumunti na. Ibig sabihin yung 50, kulang pa yon. So, dagdag pa tayo ng value. Gagawin natin siyang, halimbawa, example, additional ulit tayo ng 50 kasi additional 50 kanina. So, total nyan, halimbawa, 100 na nilagay mo, execute mo lang. Yan. So, 100 na yung total ng sa deceleration natin. So, example yan, nagbabackfire yan, o di, paglagay natin ng 100 na wala na yung backfire, ibig sabihin, na-target na natin yung value na kailangan ng motor. Then, ang result doon sa AFR, ang target natin ng AFR ay 13.5 to 12.8. So, dapat sa deceleration pa lang, yun na yung result ng ating deceleration or, kumbaga, basta wala siyang backfire. So, ito yung portion ng deceleration. Ano naman ang portion ng low? Kasi meron tayong low, mid, high. So, yung low natin, magmumula tayo dito sa 1, 2. Ayan. 1, 2, 2, 4, 5. Ayan. Then, ang TPS yan hanggang 10. 4, 5, 10. Ayan, parang ganyan. Ito yung low portion. Pag nag-revolution tayo na, alalay lang yung, yan, nag-arangkada. Dito yung pumupunta. So, ito yung pinaka-low natin. So, mag-adjust tayo ng fuel yan. Depende kung ano pangailangan ng ating map or kung ano resulta dun sa FR. Then, sa mid naman natin, so, pag nag-revolution tayo, dito naman yung mid natin. Mula dito naman sa sumunod sa 10, papunta doon sa 50, ayun o, 51 o 50, hanggang 65. Ayan. Ito naman yung ating acceleration or yung mid low. Ayan. Ito naman yung mid high natin, yung baba nun. So, ito yung mid low. Ayan. Hanggang 65, hanggang 50%. Ayan. Halimbawa, nagdagdag tayo dyan ng 100 or 50 or 40. Depende kung ano magiging resulta dun sa FR natin. Kung naging optimal, bawas, kung naging lean, dagdag tayo. Pag nag-reach, bawas tayo dito. Okay. So, ito yung mid-low. Ito naman yung mid-high. So, halimbawa, magdadagdag ka naman dito. Dito naman ay lunod. O di, pwede ka naman dito mag-negative. Halimbawa, negative 20, negative 50. So, dyan naman tayo magbabawas. So, yan na yung mid. Ano naman yung high? Yung high natin, dito naman sa banda. Ayan. Sa acceleration, high RPM, dito naman yung high, low. Ayan. High, low. Ayan. Then, pag revolution natin, nakita natin dito ay sobrang lunod, pwede tayo magbawas dyan. So, ito yung bawas. Kung lean naman, pwede tayo magdagdag dyan. Depende kung anong kakalabasan doon sa AFR. Halimbawa, mga 29, hindi nag-e-effect. 100 or 150. Dagdag tayo ng value dyan. Then, yung high naman, ito naman siya. Yung pinaka-max na RPM. Ito na siya. Dito nyo narinig niya na pag-revolution nyo. Dito yung lumalakad yan, no? So, magkakaiba ng value yan. So, depende dyan kung ano yung pagdadaanan natin dyan.
at naging lean or rich, dagdag bawas tayo dyan. So ito lang naman ang offset, dagdag bawas lang naman. Ganon din dito sa baba, high din to na max. Pero ito yung alangan na birit, yung hindi sinagad tapos pagdating sa dulo biglang sinagad, so dito yung dadaan. Hindi katulad ng pag revolusyon mo sinagad mo sa pinakatodo agad yung throttle, dito agad dadaan yun pag ano naman. Pero pag hindi mo sinagad tapos bigla mong sinagad sa pinakadulo, dito yung pupunta tapos pupunta yun dito. So pwede tayo magdagdag bawas dito ng fuel. Okay? So yun lang guys yung ating procedure na para malaman natin yung low mid high. So doon tayo sa next step sa procedure number 4. So map, config, adjust limit, breakpoint, adjust fuel, adjust ignition. Okay, so doon tayo sa next step.